Francisco. We have been given the tools to innovate and adapt to changes so that we may always deliver the best products to our customers because they are always at the forefront of everything we do. To give the production update, let's welcome Supply Chain Director Mr. Michael Garcia. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Kumusta kayo? Today ho, ang re-represent ko ngayon is from the Canlubang plant. Ito yung manufacturing operations, supply chain. And the theme of my presentation today is about growing our business together. Kanina, maraming sinabi si Parish about growing. Kumuntik ng kumanta si Sansu. Growing. So today I'll be talking about developments, no? Yung mga capability namin na ine-extend and some of the things that we will do to be able to support yung aggressive growth na sinasabi kanina nila Boss Andrew, yung 7%, yung sinasabi nila Parish. And so, saan ho ba namin nakikita yung growth dito? First is yung true product availability. Ito ho yung the product is available whenever you want it, wherever you want it. Last year ho, we were able to meet 99.8% of product availability. Ibig sabihin ho nito, 99.8% nakakabenta kami sa inyo para masuportahan ho yung needs ng sell nyo, yung sell-in para sa mga customer. Kung meron lang ho tayong naging glitch last year, ito ho yung nag-introduce tayo ng new products. Ito yung Choco, kung maalala nyo. Tsaka yung S26 na may high growth. Dahil ho magagaling kayo, ay talagang inubos nyo kaagad nung una palang salta. Kaya ang challenge namin is to really replenish this quickly at para masuportahan yung targets nyo. So this year ho, ang commitment namin is to deliver the same level of customer service, no? Yung product availability. Para wala na ho kayong iisipin dun sa out of stock. Ang isipin nyo na lang ho ay yung pagbebenta. Okay ho ba yun? Saan pa ho bang growth yung nakikita namin dito? Ito ho yung true knowledge sharing. So, kung matatandaan nyo ho, in the year 2010, nagkaroon kami ng good warehousing practices. Ito ho yung through the leadership of Sansoren, yung quality and compliance, nagkaroon ng training, series of cascade, dun sa mga distributor natin. Kung maalala nyo, ito yung may magazine pa na binabasa, nandun yung mga quality expectations. So yun ho yun. So 26 out of the 28 distributors, nagkaroon na ho tayo ng assessment, verification, natignan na natin yan. At ito ho yung mga resulta. So tignan explain ko lang ho muna sa inyo yung graph na ito, no? So yung red bar chart, yung red, yan ho yung initial na visit sa inyo nung nagkaroon ng parang introduction. Yung blue bar ho, yan ho yung after the improvement plans were implemented, nagkaroon kayo ng mga action plan, yan ho yung na-improve na. So for example, in the case of Cheers Cabanatuan, so dating may 7 findings yan, nung after ng verification, 3 na lang ho siya. So ibig sabihin, nag-improve siya greatly, no? So sa buong North Luzon po, kung makikita nyo, ang laki po ng in-improve ng warehousing practices ng North Luzon. So pwede ho ba natin palakpakan yung grupo ng North Luzon? At kung meron po akong i-highlight dito, ay yung grupo ng Cheers na may 57% improvement sa warehousing practices nila. Palakpakan po natin yung grupo ng Cheers na nasa kaliwa. Sa South Luzon naman po, although may nakikita tayo dito, meron siyang tumaas after the verification. Ito ho yung ine-expect naman po namin next year, no, ay mag-improve at sana ma-highlight din natin dito as one of the good performers. Pero sa grupo ho ng South Luzon, ang talaga hong nag-improve dito greatly ay yung grupo ng OG Commercial. Saan ho ba yung grupo ng OG? Palakpakan po natin. 83% improvement ho sa warehousing practices, sa storage niya.
Very good ho yan. Sa grupo naman po ng Visayas, generally ho, meron din naman magandang improvement yung across the distributors. No? So pwede ho rin ba natin palakpakan yung grupo ng Visayas? Ayan. At ang top performer po dito ay ang grupo ng Sul Corp with 63% improvement sa warehouse. Yan. So sa Mindanao naman po, no, medyo meron lang tayong kakaibang treatment dito. Last year, alam po naman po natin na nagkaroon ng medyo restriction to go to Mindanao, tapos medyo naging favorite destination din to ng mga bagyo. Hindi po namin natuloy yung programa. Pero ang commitment po namin ay this year, may schedule na rin na rinilis sila Sansu. Itutuloy po natin yung program ng GWP. Tatapusin po natin ito this year. So ano po ba yung mga tinitignan natin pagdating sa mga visit? So kung makikita nyo po dyan, yung before, ang produkto ay nasa flooring. So alam po naman natin, pagka ganyan, may contamination issue tayo. No? So after po magkaroon ng visit at series of training, kung makikita nyo ho, nakapaleta na yung mga produkto. At saka well-arranged na siya sa shelves, na-avoid na rin yung mix-up no? Dun sa arrangement nung sa shelves niya. Ano pa ho ba yung itsura niyan? Before po, naglalagay tayo ng mga miscellaneous items sa storage warehouse. Dati ho, meron pa hong tricycle na nagpa-park sa loob ng warehouse natin. Pero after po nung visit, ay sa labas na po nakapark ng warehouse yung tricycle natin. Ganon din ho, yung sa labas ng docking area, dati medyo marami tayong garbage, may mga basura no, na linalagay. So ganun din ho, may issue tayo ng contamination pagka ganito ang practice natin. So a good performance ho dito na malinis na yung mga docking areas. Yan. So over the very good effort, over the years of trainings natin at yung pagpapaalala, cascade natin, na-achieve na po natin yung very commendable at high improvement across the distributors no, sa mga storage at warehousing practices. So, pwede po ba natin palakpakan yung bawat isa for this achievement? Ang key challenge na lang ho dito, yung consistency ng compliance. Nandun na ho tayo, na-meet na natin yun. Tuloy-tuloy na lang ho natin. At kung yung meron pang mga action plans, mga remaining submission, i-submit lang ho natin on time. At ito po yung isang importante sa amin. No? Kapag ka meron po kayong changes, kunyari sa location ng warehouse nyo, magtatayo kayo ng bago, please do inform us, inform our quality team. Kahit through Lupasia ho, pwede nyong sabihin yon para magkaroon tayo ng visit. Kasi ho, kailangan nating tignan at kumbaga i-certify na okay yung mga changes na yun o yung lugar. Okay, saan pa ho ba natin tinitignan yung knowledge sharing? So, eto ho, hindi na to iba sa inyo. In fact, yesterday, marami rin kaming visitors from the distributors. Ang objective naman ho nito ay, kumbaga, turuan kayo nung paano pinuproduce yung milk processing, paano siya pinapangalagaan sa planta, at sa ganun ho, ay after you visited us, ang trust ho namin is you use this, no, pagdating sa field, magamit nyo ho to sa pagbebenta nyo. So, maaaring mai-promote nyo pa siya further. Okay, so last year ho, picture, wala kaming picture yesterday. So, nag-visit sa amin yung grupo ng KTKM, headed by Mark and Tin, yung owner po ng KTKM. Nandito si Mark, nakita ko kanina eh. Yun, Mark. At bumisita rin ho sa atin dito yung grupo ng Cheers, si Frederick, si Juliet, at yung grupo ng DRB Sales at Gains owner, si Ace, napansin ko kanina, nandito si Ace. Tsaka nandito si Dominic, nandun sa left side. And then bumisita rin ho sa atin dito yung magigiting na salesman ng DRB. Ito po yung mga Ilocano at mga taga-Pangasinan. No? Sa totoo, medyo mistiso yan sa personal, medyo malabo lang yung picture. Yan ho yung mga RSM nila. Meron din po tayong visitors from Cheers TradeStar. Of course, nandito yung grupo ng Cheers. Kasama nila si Melo at saka si Erwin.
visitors from Mr. Tagle, the group of Tagle Marketing, tsaka SYL, nandito rin yung SYL kanina doon. So, no less than Mr. Rodolfo Sr., Rodolfo Tagle Sr., one of the longest distributor po to ng Wyatt. Since 1960s pa ho yan. Una pong nagbenta ng S26 formula. Yan, si Mr. Tagle. Siya rin ho yung nag-promote sa Davao ng Bona. Nabalitaan ko. Kaya, napakagaling na salesman yan. Nandun din po ang grupo ng SYL, si Erwin, yung presidente nila. At meron din po tayong visitors from Good Luck Sales, no less than Kaloy, yung owner po ng Good Luck, sumama, at saka si Jonil. At of course, from Happy Enterprise, si Rene, nandito yung grupo nila Rene sa Happy. Nandito rin ho yung sa Tacloban Sam, si Sam. Yan, bumisita rin sa atin. Nag-iisip ulit bumisita yan. Si Freddy at si Daniel Wong from John's Pharmacy. So with all this visit ho, at yung mga visitors, ang ina-encourage po namin is yung sa mga hindi pa po nakakapunta, welcome po kayo sa amin. Kahit dun sa mga nakapunta na rin, no? Wala pong problema yon. Ini-invite po namin kayo. Wala ho kayong po problemahin sa planta. Sagot ho namin yung lunch nyo. At kung aabot pa po kayong merienda, sagot na rin namin. So, saan pa po ba namin nakikita yung growth? Ito po ay through the improved plant capability. Last year po, marami po tayong ginawa sa dryer. No? Doon sa isa nating dryer, yung dryer 2, in-upgrade po natin yon. Tapos nag-install din tayo ng bagong makina para mas mag-improve pa yung quality ng product. Meron din tayong linagay dito na yung dehumidifier. So ito po yung dati nahihirapan tayo pag maulan, mabagyo, kung paano i-process yung gatas. Pero ngayon ho, wala na po tayong pinipiling panahon. Kahit anong panahon ho, kaya na po naming mag-produce ng quality milk. Meron din po tayong upgrade doon sa ginawa ng sa dryer 3. Yung dryer 3 po, yan ho yung pinakabagong dryer natin. No? Nagkaroon ng advanced process control. Ito yung further automate yung machine. So makikita nyo, yan na yung mga feedback system, mga sensor. Kung may hambing ko ho ito sa isang kotse, kung dati ho bumili kami ng sports car, ngayon ho parang Formula 1 car na ho ito. So pag tumakbo ho ito ay biret, pag nag-pit stop seconds na lang ho yan. So consistent ang running niyan, consistent ang output. Tapos last year din ho, napansin namin dahil nga ho magagaling kayo magbenta, yun hong pouches namin ay talagang medyo challenge, no? Yung sachets. Tumaas yung benta ng multi-pouch. So ang ginawa ho naming action plan dito ay bumili kami ng extra machines, extra filling lines para ho masuportahan yung inyong sales requirement. Kaya ho by this year, by March, operational na po yan, ready na po yan to give output at para tuloy-tuloy pa yung pagbebenta. Okay, so with all this capacity improvement projects na ginagawa namin, yung mga ini-implement namin, nakagear ho ito towards supporting your target. Nakita po na po namin na medyo challenging yung growth nyo. Pataas po yan, tuloy-tuloy. Kaya ho naman, on our part, hindi nyo na nga dapat intindihin ang supply. So ang capacity ho namin ay tuloy-tuloy ding tataas para tuloy-tuloy lang ho yung pagbebenta natin. Okay, saan po ho ba namin pa nakikita yung growth? Ito po ay through nourishing our relationship. Ito po yung relationship na meron na tayo. So, ang isa po daming tinitingnan dito, nagsimula na tayo sa good warehousing practice, ididiretso na namin yan papuntang good tracking practice. So, iduduktong na ho namin hanggang sa pag-deliver sa inyong mga customer. So, another training program po to na pinaplano namin. Side by side ho yan with the good warehousing practice. So sa mga susunod na punta namin, meron ng grupo from the distribution team na magtuturo naman doon sa grupo ng sa tracking area. Gusto niyo po ba ng paleta? Last year ho, namigay ho tayo for some distributors na mga around 3-4 distributors. At yun, si Sam pina-follow po kanina, yung kagad ng bungad eh. Ang gusto na ho namin gawin dito ay gawing programa.
So para naman mai-allocate natin ng maayos. Ito ho'y excess pallets namin na meron good quality pallets ho siya. Medyo limited in quantity pero good amount din naman ho yun. No? Ang balak po namin is through Lupasia. Tignan natin kung paano ibabahagi ito ng fairly. No? Alam po namin na ang distributors ng Wyatt ay mayayaman. Tama ba yung parish? Pero ito ho yung humble way namin para ho tumulong sa pag-unlad ng negosyo nyo. Dahil alam po namin, pag umunlad kayo, kasabay po nun yung pag-unlad ng Wyatt din. Okay, so with that, gusto ko po kayong pasalamatan over the years of your support at sana ho, tuloy-tuloy pa hong umunlad yung negosyo nyo. So on behalf of the team from Canlubang, headed of course by Mr. Jake Isidro and San Subirador, our QA director, we'd like to thank you and have a good day. Thank you, Mr. Garcia.